Ganito ba talaga ang amoy dito? Ang baho Tumimik ka nga, Abi. Baka may makarinig pa sa'yo. Mapalayas pa tayo nito. Totoo naman ang init-init pa. Bilisan niyo na nga. Kanina pa tayo nakapasok sa lugar na to. Ni isang tao, wala man lang tayong nakakasalubong. Baka ang siesta nila, pasado 2:00 na, no? Ganito talagang probinsya, kada sasapit ang hapon. Sumilong na lang kaya tayo dyan sa malaking puno na yan. Kailangan ko na talagang magpahinga. Kung pinasok niyo sana yung sasakyan niyo, hindi ako mapapagod ng ganito. Tiis-tiis lang muna, babe, ha? Hindi ko naman alam na ganito ko lang yung lalakaran natin eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na tayo. Maalinsangan ang panahon ng datna ng tatlong magkakaibigan ang El Barrios. Isang nayon sa paanan ng sikat na bundok na tinatawag na Puting Bato. Doon nila balak umakyat dahil sikat na sikat itong destinasyon ng mga vloggers. 2:00 ng hapon nang makarating sila sa lugar na yun. May iilang kabahayan ngunit wala man lang ni isang tao silang nakita. Mainit, umaalingasaw ang hindi matukoy na amoy na nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Napatakip ng panyo ng kanyang ilong ang babaeng kasama nila. Pawang wala namang sa mga kasama niyang lalaki ang amoy na yun dahil hindi man sila nagtakip o nagreklamo sa amoy. Naiinitang nagbaypay si Abby ng kanyang daladalang karton na napulot niya lang sa daan kanina. Kasama niya ang kanyang boyfriend na si Phil. Ang kaibigan nilang si Luis, mga vloggers ang mga ito. Siya naman ay napilitan na lamang sumama sa kanila. Nagpalingalinga na muna ang tatlo sa ilalim ng malaking puno na siyang itinuro ni Abby. Maya-maya pa'y may dalagang dumaan, pasan ang sako ng kahoy sa kanyang ulo. Siniko ni Luis ang kanyang katabi na si Phil at itinuro ang nakita niyang babae. Sa wakas, may nakita na rin tayong tao. Magtanong kaya tayo? Mabuti pa nga, para makaakyat tayo ng maaga sa bundok. Nilapitan ng dalawang binata ang nakita nilang babaeng dumaan. Hindi kalayuan sa pinagpahinga nilang puno. Si Abby naman nagmamadaling tumayo sa kinauupuan niya. Teka lang, hintayin niyo ako. Bilisan mo na kasi dyan, bagal-bagal eh. Sorry hindi niyo kasi ako sinabihan na aalis na tayo. Magtatanong lang naman tayo dyan sa babae, babe. Agad namang nakalapit ang tatlo sa babae. Tinawag nila ito pero hindi sila nito pinansin. Kung kaya, kinublit siya ni Abby na siya namang ikinagulat nito. Dahil sa gulat, nahulog ang pasan niyang sako na may lamang kahoy. Ay, sus Mariosep! Bakit po? Tutulungan na kita dyan, miss. Pasensya ka na sa kasama ko Minsan kasi may sira ang ulo niyan. Kasalanan ko bang bingi siya? Abby, Bakit? magbabangayan na sana ang dalawa nang pumagit na si Phil. Matapos matulungan ang babae sa nahulog nitong mga kahoy, nagtanong na ito sa kanya. Magandang araw po. Saan po ba ang daan papuntang Puting Bato? Nag-alangan pa ang mukha nang napagtanungan nilang babae. Napakamot ito sa ulo. At saka binuhat ang sako ng kahoy sa kanyang bewang. Naglakad ito nang hindi pa sila sinagot. Sinundan na lamang nila ang babae na mabilis na naglakad. Napailing si Abby at maarting sinenyasan ang kasama. Si Luis naman ang kumausap dito. Miss, paturo lang po ng daan. Kanina pa kasi kami naglalakad dito eh. Aakit ba kayo ng bundok? Oo eh. Hindi namin pinapayuhang umakyat kayo ng bundok ng ganitong oras. Magagabihan kayo. By the way, miss, ako nga pala si Luis. Oks lang naman kahit gabihin kami. May dala pa naman kaming tent at balak naming mag-camp kahit sa daan na lang. Kinindatan niya na lamang ito nang hindi tanggapin ng babae ang kamay niya. Pilyo si Luis, walang pinipiling tao. Napailing na lamang si Bill saka tiningnan ang babae.
Kayumanggi ang kulay ng kanyang balat, itim na itim ang kanyang mahabang buhok. Naabot sa kanyang pag-upo, bilugan ang kanyang mga mata na nakakulay ng kape. Hindi siya gaanong katangkaran, matatawag siyang pitid na tipong-tipo ni Luis sa babae. Ganun ba? Dumaan muna kayo sa bahay ng namamahala sa nayon. Kailangan niyo muna magpaalam at iwan ang mga pangalan niyo. Kailangan kasi yun para malaman namin kung sino-sino ang aakyat at bababa. Halina kayo. Sumama naman sila sa babae. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, may nadaanan silang mga kabahayan. 1 metro lang ang layo nito sa bawat isa. Doon ay may nasilayan silang mga tao. Ang iilan dito ay pababa ang kanilang munting kubo. Ang ilan naman tumigil sa kanilang ginagawa upang tingnan sila. Titig na titig ang mga ito sa dayong noon pa lamang nila nakita. Ganito ba talaga ang mga tao dito? Kung makatitig, parang ngayon lang nakakita ng tao. Babe, huwag ka na lang magsalita please. Hindi pa tayo nakakaakyat, baka pinauwi na tayo. Inirapan ng babae ang nobyong naunang maglakad. Sinabayan nito ang babaeng hindi pa nila alam ang pangalan. Kanya itong kinausap pero hindi siya nito pinansin. Si Luis naman, inilabas ang kanyang kamera at nagsimulang mag-video sa sarili. Beam! Hello guys! This is your boys, Luis! I'm here sa paanan ng kilalang bundok sa Puting Bato. Medyo creepy nga lang ang lugar kasi walang masyadong tao. Pero wag kayong mag-alala kasi naman ang poging kagaya ko hindi nag-iisa. Kasama ko nga pala ang kaibigan kong si Phil. Kanyang inakbayan ang kanyang kaibigan at kumuway naman ito sa kamera. Hello guys, pang-siyam na akyat na natin to kasama si Luis. Unang beses naman namin aakyatin ang bundok ng Puting Bato. Samahan niyo kami sa aming destinasyon. Siyempre, hindi naman sasama si Phil kung walang maarte niyang girlfriend, si Abby. Charan! Sa kanya hinarap ang kamera niyang tutok na tutok sa pagmumukha ni Abby. Inagaw nito ang kamera kay Luis at inis na pinatay. Ano ba, Luis? Sinabi ko namang ayokong masama-sama sa vlog mo eh. Nag-usap na tayo. Sasamahan ko lang kayo at Whatever, Abby. May pinagtataguan ka ba? pinagsasasabi mo. Hindi niyo isinasa publiko ang relasyon niyo ni Phil? Tsaka hindi nagpapakita sa vlog? Kahit kasama ka namin? Ayoko lang pinagkakakitaan yung pagmumukha ko, no? Masyadong mahal to. Sus, mga dahilan mo. Huwag mo nga akong kausapin. Nababad trip lang ako sa'yo. Natigil ang pagbabangayan nilang dalawa nang tumigil sa isang malaking bahay. Ito ang pinakamalaking bahay sa lugar na yun. Gawa ito sa kawayan. Pero mahalata ang pagiging moderno nito. Merong malaking balkonahe. Kasya ang maraming tao. Sarado ang bahay. Ngunit dire-diretsong pumasok ang kasama nilang babae na hindi nagpakilala. Nagkatinginan ang dalawa. Lumingon si Abby sa kanyang likuran nang mapansing wala ang nobyo nito sa kanyang likuran. Maya-maya pa pawis na pawis itong tumakbo papunta sa kanila. Babe, saan ka nang galing? Bakit pa bigla kang nawala, pre? May kinausap lang akong babae dun sa unahan. Nagtanong-tanong na rin ako tungkol sa bundok na aakitin natin. Nasaan na pala yung kasama nating babae? Pumasok na sa loob, pre. Akala nga namin nasa likod lang natin. Tara na, pasok na lang tayo sa loob. Pumasok na nga sila sa bakod at umakyat sa balkonahe kung nasaan ang malaking pintuan. Kumatok muna mga ito ng 3 beses saka dumiretsong pumasok. Naabutan nilang may kausap ang babaeng kasama nila na isang lalaking halos kaidaran lang nila. Tiningnan na lamang sila nito tsaka dumiretso sa pintuan ng kusina. Maupo na muna kayo.
Nasa likod daw si Tatay Ferdy may ginagawa. Papunta na yun dito. Ako nga pala si Lena. Anak ako ni Tatay Ferdy na siyang tagapamahala sa lugar na ito. Nagpakilala na ako kanina. Ako si Luis. Oo, naalala ko. Siya naman si Phil. At ang babae naman ay si Annie, di ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko, Lena? Manghuhula ka, no? Hindi. Narinig ko lang kanina habang nag-uusap kayo. Bingi ka siguro. It's Abby, not Annie. Lena. Kasi Ani, Abby. Matawa-tawang nang aasar si Luis sa kaibigan. Si Phil naman, inilibot ang paningin sa kabuuan ng bahay. May malawak na espasyo nito sa loob. Sa dingding naman, may iba't ibang uri ng itak ang nakasabit. Sasagot pa sana si Abby nang dumating ang isang matandang lalaki. May katandaan ito. Ngunit kapansin-pansin pa rin, malakas ito ayon sa kanyang tindig. Walang bakas ng ngiti ang makikita sa kanyang mukha. May kung anong nakatatakot na aura itong nagpapatahimik kay Abby. Tumikim si Lena upang mapawi ang tensyon sa pagitan ng kanyang tatay at ng mga dayong naroon sa loob ng kanilang bahay. Si Tatay Ferdy pala, Luis, Phil. Tay, sila pala ang sinasabi sa'yo ni Kuya. Yan pong medyo singkit ay si Phil. Yan pong may makapal na kilay ay si Luis. At siya naman po si Annie. Abby po. Abby po ang pangalan ko. Inirapan ni Abby si Lena at pilit nang humiti sa matanda. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ng matanda. Madilim ang mukhang tumingin ito kay Lena. Hindi ba? At sinabihan na kita. Huwag kang magdadala ng tao rito, Lena. Tay, mukha naman po silang mababait eh. Wala naman po yata silang gagawing masama sa bundok. Mawalang galang na po. Kami po ng mga kasama ko ay hiker at mga vlogger na rin po. Advokasya po namin sa vlog namin ang pangalagaan ng kalikasan. Amin lamang pong nais na matuklasan ng bundok ng Puting Bato. Pagkarating po namin sa tuktok ng bundok, ibababa na rin naman po kami. Huwag po kayo mag-alala. O di ba tay? Sabi ko sa'yo mababait sila eh. Nung vlogger, wala akong alam sa sinasabi ninyo. Hindi kayo pwede doon. Umalis na kayo rito. Tay Ferdy, nagbibideo lang po kami para matuklasan ang buhay dito sa bundok na pinapangalagaan po ninyo. Sa paraan din pong yun, hindi na po mangangahas ang ibang umakit pa roon. Pangako po, wala po kaming gagalawin doon. Lihim na napairap si Abby sa narinig. Alam kasi nito na hindi yun ang gagawin nila sa itaas ng bundok. Tay, narinig niyo yun? Hindi ako pumapayag. Tandaan nyo yan. Hindi ligtas ang bundok sa ganitong oras. Sanay po kaming umakyat sa bundok. Pangako po, wala pong mangyayaring masama. Wala nang nagawa ang matanda sa pagpupumilit ng mga dayo, maging ang anak nito. Ibinigay niya na lamang ang isang blue na logbook na siyang tinanggap ni Phil. Makapal ito at halatang marami talaga ang umakyat sa bundok. Pagkatapos magsulat si Phil ng kanyang pangalan, ipinasa niya na ang logbook kay Luis at kanya namang iniabot kay Abby. Ibinigay ni Abby ang logbook sa matanda. Matapos niyang isulat ang kanyang pangalan, namataan niya ang isang pamilyar na pangalan na nakasulat doon. Naramdaman nito ang magaspang na kamay ng matanda na masasabi mong batak na batak sa trabaho. Nandidiring pinunasan ni Abby ang kanyang kamay. Napailing na lamang si Luis nang makita niya ito. Ito ang bili ko sa inyo. Huwag na huwag ninyong iiwanan ang kahit anumang kalat ninyo doon o kung anumang pagmamayari ninyo. Naiintindihan nyo ba? Siniko ni Luis si Abby bago bagot na bagot sa gilid at nag-cross sa braso nito. Iritang ginantihan nito si Luis. Opo,
Makakaasa po kayong hindi iiwan ni Luis yung brief niya doon. Si Abby lang naman po ang burara sa amin. Titiyakin ko po. Hindi niya maiiwan ang sarili niya doon. Ako pa ha? Kung mawala ka doon, hindi kita hahanapin. Luis, pare, nakakahiya oh. Hindi pa tayo nakakaalis. Nagbabangayan na kaagad kayo sa harapan nila tatay. Bakit hindi mo pagsabihan yung girlfriend mo, pre? Ikaw naman ang nauna ha? Nananahimik ako dito oh. Babe, please, tama na yan. Pasensya na ho talaga kayo, Tay Ferdy. Lena. Isa pa. Ang ginagawa niyo rito sa ibaba, hindi niyo maaaring gawin sa itaas. Tahimik kayong lahat sa pag-akyat. Tahimik kayong bababa. 3 kayong aakyat. Sana'y 3 rin kayong makikita ko dito sa ibaba. Isinawalang bahala na lamang nila ang huling salitang ibinili ng matanda. Ibinigay nito ang lumang mapa ng bundok at kapansin-pansin ang kakaibang hugis ng bundok na pawang hinati ng ilog ang 2 magkabilang panig. Bago sila makaalis ng lugar na yun, may ibinulong sila na kay Abby na siyang ikinakunot ng noon nito. Sa likod ng bahay nila Tatay Ferdy, may daanan papunta sa taas ng bundok. May maliit itong burol na siyang aakyatin ng 3 upang makapunta mismo sa bundok na nais nilang puntahan. Maayos na nagpaalam ang 3. Kumaway si Lena. At tahimik na nakatingin na lamang si Tatay Ferdy sa kanila. Mataas at matarik ang daang tinatahak nila. Pero nasanay na mga itong umakyat sa ganong klaseng lugar. Maliban na lamang kay Abby na panay ang reklamo. Magpahinga na muna tayo. Nakakapagod. Babe, hindi pa tayo nangangalhati sa bundok. Nasa paanan pa tayo. Kailangan nating makakalhati bago dumilim. 4:00 na oh. Kahit 2 minuto lang. Please, hindi na kaya ng paa ko. Sabi ko na kasi sa'yo, pre. Huwag mo nang isama yung maarte mong girlfriend. Excuse me lang, Luisa. Nandito ako oh, may tinga ako. Naririnig kita. Alam mo namang espesyal sa amin ang hiking na to pare. Ay, so na. Ako na magdadala ng backpack mo. Madam, akin na madam. Matapos nyo dyan, umakyat na kayo ha. Mauna na ako. Salamat pare. Taho na lamang ang isinagot ni Luis. Nauna na itong umakyat sa kanila. Naiwan naman ang magdobyo sa ilalim ng malaking punong kahoy. Nasa tuktok na sila ng burol. Ngunit paanan pa lang ito ng mismong bundok na kanilang aakyatin. Babe, ito oh, tubig. Minom ka muna. Aakit na tayo maya-maya. Babe, sorry kung panireklamo ako ah. Parang ako pa yata ang dahilan kung bakit natagalan ng pag-akyat natin. Sana hindi ka pa nagsasawa sa ugali ko. Ano ka ba babe? Tanggap kita kahit gaano ka pa kaarte. Napag-usapan na natin to di ba? Minahal kita sa kung ano ka. Thank you, babe. I love you. I love you too. Akyat na tayo? Sige, tara na. Inalalayan ni Phil ang nobya niyang makatayo at tinulungang magbagbag sa mga duming nakadikit sa leggings nitong suot. Malamig ang hanging dumampi sa kanilang mga balat nang tuluyan na silang makapasok sa bundok. May mga naglalakihang puno na siglo-siglo na ang tanda sa bukhanan nito. Naabutan nilang nagvi-video si Luis sa dala nitong kamera. Ang bag naman ni Abby nasa paanan ni Luis na nadumihan na. Luis, pare. Kanina pa ba kayo? Kararating lang namin. Sana kung nagpresenta kang magdala ng bag ko, maayos mo namang ibaba, di ba? Hindi yung basta-basta mo ilalapag. Ang dumi na tuloy. Pasalamat ka pa nga, dinala ko pa yung bag mo. Arte na ito. Ang sabi ni Tatay Ferdy, tahimik lang daw tayong aakit ng bundok. Kaya kayong dalawa, iwas-iwasan niyo munang isa't isa pwede. Walang nagawa ang dalawa nang sawayin ito ni Phil. Bago naging magkasintahan si Phil at Abby,
Magkaibigan na nga ang mga ito sa college. 4 sila dati, pero namatay ang isang kaibigan nilang si June dahil sa insidente. Kung kaya, 3 na lamang silang natira ngayon. Noon pa man, madalas na ang pagbabangayan ng dalawa. Tanging si June lang ang nakapagpapatahimik dito. Samantalang si Phil naman, tahimik at seryoso sa grupo. Nang mawala si June, ito na ang taga-awat nila. May kanya-kanya silang ginagawa habang dahan-dahang umaakyat sa bundok. Tahimik ang 2 lalaki na parang ayaw maistorbo sa kung anumang nagpapahinga sa paanan ng bundok. Nagvi-video gamit ang cellphone ni Luis, samantalang nagsusulat naman si Phil sa kanyang notebook. Kapansin-pansin naman ang pananahimik ni Abby habang nakatingin sa daanan paakyat sa bundok. Napansin ito ni Luis kung kaya't itinuro niya ito kay Phil. Nilapitan siya ni Phil at niyakap mula sa likuran na siya namang ikinagulat ni Abby. Malambing niya itong kinausap habang nakayapos pa rin sa bewang nito. May problema ba? Wala naman. Sorry kung nagalit ka nung pinagsabihan ko kay ni Luis. Para din naman sa kaligtasan niyo yun eh. Hindi naman sa ganon. May iniisip lang ako. Ano yun? Huwag mo akong pagtatawanan ha. Hindi. Promise. Alam mo ba yung feeling na parang nakapunta ka na sa isang lugar, pero ang totoo, hindi pa. Yun yung nararamdaman ko ngayon eh. Baka deja vu, babe. Yun lang ang explanation dun. Iba ito eh. Pamilyar ako sa lugar na to, pero hindi ko maalala kung nakapunta na ba ako rito. Pagod lang yan. Halika na. Nakakit na si Luis. Tayo na lang dito naiwan. Palingon-lingon si Abby sa kanyang likuran nang may maramdaman siyang nakatingin sa kanila. Hindi malang ito napansin ng kanyang nobyo. Pilit niyang isinasawalang bahala ang nararamdaman niya. Naabutan nila si Luis na nagpapahinga sa isa sa mga ugat ng naglalakihang puno. Tumindig nga ang balahibo niya sa batok. Nang may nakita siyang itim na nilalang na pulang-pula ang mga mata sa likod ni Luis, mabilis itong napayakap kay Phil. Babe, nakita mo ba yun? Sabay turo sa dago kung saan nakita niya. Walang tao roon, pero bali ang sanga ng maliit na kahoy. Saan? Wala naman ah. Naku Abby, guni-guni mo lang yan. Magpahinga na lang tayo, maya-maya makakahanap tayo ng pwesto para sa tent natin. Magpapatuloy na sana sa paglalakad si Luis nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang kunin niya ito sa kanyang bulsa, nagsalubong ang 2 niyang kilay. Sa mukha pa lang nito, mukhang nakatanggap na ito ng hindi kaaya-ayang mensahe. Inis na kinamot nito ang kanyang ulo. Bad trip talaga, oo. Bakit? Anyari? Nag-message si boss. Kailangan daw bumalik na ako. May emergency meeting daw kami. Akala ko ba naka-leave ka? Sick leave lang pare. Nahuli niya ako eh. Nakalimutan kong i-hide sa kanyang story ko. Nung nasa sakyan tayo kanina. Malas naman oo. Bumaba ka na lang muna. Baka mawalan ka pa ng trabaho eh. Sure ka ba pre? Oo naman. Walang problema. Salamat talaga. Aakyat na lang ako bukas. Maabutan ko naman yata kayo. Huwag muna kayong tumuloy ha. Bumaba na lang muna kayo at doon kayo magtayo ng tent sa paanan. Dito na lang kami magtatayo ng tent ni Abby pare. Sayang kasi inakyat namin. Antayin ka na lang namin dito. Nagyakap ang 2 at tinabik naman ni Luis ang balikat ni Abby. Tango ang iginawad ni Abby sa kaibigan. Bumalik ka ha. Isusumbong talaga kita sa nanay mo na nagchochongki ka ng college kapag hindi ka bumalik dito. Hanggang ngayon? Yun pa rin yung ginagamit mong panakot sa akin? Oo naman.
Ewan ko na lang kung anong reaksyon ng nanay mo kapag nalaman niya na yung paborito niyang anak ay muntik na maging adik nung araw. Oo na. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Phil, baba muna ako ah. Nang makaalis na si Luis, nag-set up na ng tent ang magkasintahan. Paggabi na rin kung kaya't hindi na sila sumubok na magpatuloy na umakyat pa. Madilim na nang matapos nilang itayo ang tent. Kinain nila ang baon nilang niluto bago umakyat sa bundok. Busy si Phil sa pag-i-edit ng video nila sa labas ng tent habang si Abby naman nakikinig ng music sa AirPods nito habang nakahiga. Hindi niya namamalayan na nakatulog na pala ito sa pakikinig ng music. Umalis na kayo sa lugar nito. Hindi kayo taga rito. Mapanganib. Alis! Alis! Umalis na kayo! Napabalikwa si Abby. Pawis na pawis ito. Habol niya ang kanyang hiningang napaupo sa loob ng tent. Panaginip lang pala. Kinuha niya ang cellphone niya na nasa gilid ng kanyang bag. Walang signal. Mga 10:00 na ng gabi. Tulog na si Phil sa tabi nito. Hindi niya na ito ginampala. Saka lumabas ito ng tent para magpahangin. Malakas ang hangin dumampi sa kanyang banata. Ang tanging nagbibigay ilaw sa kanya ay ang bilog na buwan. Napabuntong hininga ito. Malayo pa ang aakyatin nila. Sadyang aakyatin nila ang bundok na yun para salubungin ang 3 anibersaryo nilang magkasintahan. 3 taon din mula nung mamatay ang kaibigan nila sa aksidente. Ang bundok ng Puting Bato ay pinaniniwalaang nagbibigay ng kahilingan sa mga taong pumupunta roon. Malakas ang paniniwala nila na kung mapupuntahan nila ang batis kung saan naruroon ang Puting Bato, may hihiling nilang bumalik sa kanila ang matagal nang namayapa nilang kaibigan. Nadala nila ang abo nito. Palakas ng palakas ang tunog ng kung anumang ibong lumilipad. Papalapit na papalapit ito. Lipad ng lipad. Pero hindi niya ito makita. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. May nangingibabaw na mainit na dampi ng hangin sa kanyang batok. Pikit mata niyang sinuntok ang sinumang nasa likod nito. Aray! Babe, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Ha? Saan ba dapat ako? Sinong kasama ko sa tent kanina? Anong kasama? Hindi pa naman ako pumasok. Naglibot-libot muna ako dito sa malapit matapos kong mag-edit. May nakita akong ilog na pwede nating paliguan bukas. Pagod lang yan. Baka bag lang natin nakita mo. Nanahimik si Abby. Alam niyang si Phil ang katabi niya kanina. Hindi si Phil ang tipo ng taong magsisinungaling sa kanya pagdating sa ganung bagay. Naguguluhan siya simula nung nasanayan pa lamang hanggang sa pag-akyat nito. Dumagdag pa ang sinabi ni Lena sa kanya kanina. Ayon dito, ay masaya siyang makita siyang muli. Naging palaisipan iyon sa kanya. Dahil ito ang unang beses na nakita niya ang dalaga, maging ang mapunta sa lugar na yun. Itinapon ni Phil ang using na sa bibig nito at tinapakan. Pumasok siya sa loob ng kanilang tent at nahiga. Tiningnan nito si Abby na nasa labas ng tent. May malalim pang iniisip. Babe? Abby? Baby? Hindi siya sinagot ni Abby, kung kaya't ginapang niya ang tent at inabot ang isang paa nito. Pucha! Phil! Anak ng pucha naman oo. Huwag kang magugulat ng ganon. Babe, kalma. Kanina pa kita tinatawag eh. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Kanina pa yan. Magpahinga ka na.
Matulog ka na nga riyan. Magpapahangin muna ako rito. Papasok ako maya-maya. Sigurado ka? Okay ka lang talaga? Oo, matulog ka na. Magsisindi na sana ng sigarilyo si Abby nang mapansin niyang may gumagalaw sa di kalayuan ng tent nila. Hindi nito alam kung ano ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang lapitan ito. Nang makalapit na siya, ay nilalang na may pulang mata ang sumalubong sa kanya. Hindi ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Titig na titig ang nilalang na yun sa kanya. Lumabas ang kanyang pangil at ang kanyang mahabang kuko ay sumenyas na gigilitan niya ang kanyang leeg. Hindi tanga si Abby para hindi niya malamang balak siyang patayin ng nilalang na yun. Takot na takot ito at halos nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nabawasan na lamang ang takot nito nang marinig niya ang boses ng kanyang nobyo. Tumakbo ang nilalang na yun palayo nang marinig niya ang boses ni Phil. Abby, pumunta ka dito sa ilog. Dali! Phil, anong ginagawa mo dyan sa ilog? Nasaan ka, Phil? Nandito ako sa ilog, Abby. Lumapit ka dito. Hindi na nito halos makita ang daan. Ang kakarampot na liwanag mula sa buwan ang siyang naging gabay ni Abby upang tahakin ang lugar kung saan naggagaling ang boses ni Phil. Sinundan ni Abby ang boses ng kanyang nobyo. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi niya siya puntahan. Lumapit ka pa, Abby. Malapit ka na. Phil! May humablot ng malakas sa braso ni Abby na siyang ikinagulat nito. Ang kanyang nobyong si Phil, hingal na hingal ito at may galit na pag-aalala sa kanyang mga mata. Abby, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nagpapahangin ka lang? Bangin na to, oh! Nanlaki ang mga mata ni Abby nang tingnan nito ang kanyang tinatapakan. Isang maling galaw niya lamang, mahuhulog na siya sa bangin. Umiyak siyang nagsumbong sa kanyang nobyo. Phil, hindi ko alam. Hindi ko alam, Phil. Natatakot ako. Nanlambot ang ekspresyon ng mukha nito at inakay ang nobya pabalik sa kanilang tenda. Umiyak nang umiyak si Abby. Habang nakayakap sa bisig ng kanyang nobyo, tahimik itong hinahaplos-haplos ang likod ng umiiyak na si Abby. Basang-basa ang damit ni Phil mula sa mga luha ni Abby. Lumipas ang ilang minuto bago ito magsalita. Hindi na ito umiiyak, ngunit sinisinok ito habang nakayakap sa kanya. Sinuklay niya ang mahabang buhok nito habang nakayakap naman si Abby sa kanya. Kumusta ka? Ayos na bang pakiramdam mo? Hindi ko alam, Phil. Natatakot pa rin ako. Ano bang nangyari kanina? Bakit napunta ka sa gilid ng bangin? Niyakap na mahigpit ni Abby ang nobyo at humagulhol. Shhh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Itulog na lang natin to. Bukas, wala na yan. Nakatulugan ni Phil ang basang damit nito habang nakayakap sa kanyang nobya. Nagising kinabukasan si Phil dahil sa mga huli ng mga ibon. Wala na si Abby sa kanyang tabi. Pupungas-pungas itong tumayo palabas ng kanilang tenda nang maabutan niya si Abby na nakangiti. Kausap nito si Luis na may dalang kape at pandesal. Ibang-iba ito sa Abby na nakita niya kagabing umiiyak sa kanyang mga bisig. Masigla itong nakikipag-asaran kay Luis. Kung alam ko lang na yun na lang yung natitirang allowance mo noon, hindi na siguro kita siningil ng 200. Ang buraot mo kasi. Kahit anong pagmamakaawa ko sa iyo noon eh. Iyon lang na kasi yung natitira kong baon. Di ka pa nakinig. Bali-balita nga kasing nagchuchonki ka noon. Eh di ba matik na kapag nagchuchonki, maraming pera. Pinutol ni Phil ang asaran ng dalawa.
Nakipag-fist bump ito sa kanyang kaibigan, saka hinalikan ang noo ng nobya. Kanina ka pa ba dito, pare? Mga ilang minuto rin. Ang lalim ng tulog mo eh. Akala ko nga nakaalis na kayo. May nangyari kasi kagabi. Ayos ka na ba, babe? Oo naman, huwag kang mag-alala. Matamis nitong niditian ang nobyo na siya namang ikinataas ng kilay ni Luis. Hoy, anong nangyari kagabi? Nawala lang ako, may kung ano lang nangyaring kababalaghan ha? Literal na kababalaghan, pare. Tumayo ka na dyan at tulungan mo ko ditong iligpit yung tent. Kinulit ni Luis ang kaibigan na tungkol sa nangyari. Tahimik lang itong nag-ayos ng mga gamit nila. Maging si Abby, kumain na rin ng pandesal. Hindi nito pinalampas ang pangungulit niya. Tinarayan na lamang ito ni Abby at walang nagawa si Luis, kung hindi tumahimik na lamang. Iniligpit na nila ang kanilang tent. Nagsimula na rin silang maglakad paakyat ang bundok. Ay, naalala ko lang. Nagkita pala kami ni Lena kanina. Ay sabi niya, dumaan daw tayo sa bahay nila bago tayo umuwi. Ganun ba? Sige, dumaan tayo dun mamaya. Pero ano ba talaga nangyari kagabi, pre? Ang kulit mo talaga. Sige na, sabihin mo na. Hindi ako matatahimik kung hindi ko malalaman kung anong nangyari kagabi. Walang nagawa si Phil, kundi ikwento na lang ang nangyari ng gabing yun. Patangu-tangu si Luis sa kanyang naririnig. Paano ka nga palang napunta sa lugar na yun, Abby? May nakita akong gumagalaw sa hindi kalayuan ng tent. Pinuntahan ko yun. Tsaka nakita ko ulit yung nilalang na may pulang mata. Mukhang tao nga yun eh, pero itim na itim ang katawan. Matatalim ang mga pangil nito, maging ang kanyang mga kukong mahaba. Siyempre hindi na ako nakagalaw. Nakahinga lang ako ng maluwag nang marinig ko yung boses ni Phil. Pinapupunta niya ako sa ilog. Nagulat na lang ako nang may humila sa braso ko. Doon ko nakita si Phil na nag-aalala. Hindi mo ba naalalang nasa tent ng mga oras na yun si Phil? Makakapag-isip pa ba ako noon kung natatakot na ako? Naku, ayan ka na naman sa pagmamaldita mo. Kaya ka inaaswang eh. Aswang, pare? Oo, inaaswang yung nobya mo, pre. Dalawa ba naman ang nagparamdam sa kanya eh? Ano bang pwede kong gawin? Wala, tumahimik ka na lang at huwag mo silang pansinin. At bumaba ka sa bundok, mamili ka. Ayoko nga. Gusto ko pang makita si June. Natahimik ang dalawang lalaki sa sinabi ni Abby. Doon niya rin namalayan ang kanyang sinabi. Tahimik itong naglakad paakyat ang bundok. Si Phil ang bumasag ng katahimikan. Hindi pa tayo sigurado na mabubuhay nga natin si June. Huwag muna kayong umasa, ha? Alam naman namin yun. Ilang beses na kayong umakit ng bundok. Baka dito na natin mahanap ang sagot. Tinapik na lang ni Luis ang balikat ni Abby na may tipid ng ngiti sa mga labi. Hindi nagtagal. May nakita silang ilog sa di kalayuan. Kanila itong pinuntahan upang maghilamos. Mababaw lang ito, ngunit mabilis ang agos ng tubig. Sa kabilang dako naman ng ilog, may mga punong nakapalibot doon. May naaninag silang bahay na kubo na may usok na nanggagaling sa kusina nito. Mukhang may tao. Pumunta kaya tayo ron? Hindi naman yung pinunta natin dito. Huwag kayong magpapadala sa mga yan. Anong ibig mong sabihin? Malay mo, aswang mga nakatira dyan. E dinala pa tayo. Paano kung tao? Tao rin bang nakatira at narinig mo kagabi? Huwag mong ibalik yun. Nag-iingat lang naman tayo. Bilisan nyo na lang. Para maaga tayong makaakyat sa bundok. Hindi pa sila nakakaalis nang may namataang babae si Abby sa kabilang dako. Pinaliit niya ang kanyang mga mata upang makita ng maayos ang babae. Kumakaway ito sa kanila.
Nakikita niyo ba yung babaeng yun? Huwag mo na nga pansinin, mga asong yan, Abi. Hindi aswang yun. Si Lena yun. Si Lena nga, pre. Ano namang ginagawa niya rito? Nakangiting lumapit sa kanila ang babae. Nakasuot ito ng puting kamiseta at kupasing maong na pantalon. May suot din itong salakot na madalas gamitin ng mga magsasaka. Akala ko ay namamalikmata lang ako. Kayo pala talaga. Sa ka ba nang galing, Lena? May bahay ba kayo rito? Naku, wala. Kubo meron. Imbakan ng ani ni tatay at nangiilang prutas at gulay din. Sakto nagluto ako. Gusto niyong dumaan muna? Wag na, Lena. Salamat na lang. May baon naman kaming pagkain eh. Tubig. May malinis na balon doon sa kubo namin. Doon kami kumukuha ng tubig. Excuse me, yan ang hindi ko tatanggihan. Paubos ng tubig namin at baka malayo pang papunta sa tuktok. Saan ba ang daan papunta sa kubo niyo, Lena? Halika kayo, dito ang daan. Aalma pa sana si Luis. Ngunit sumunod na si Phil sa nobya. Wala itong nagawa kundi sumama na lang din sa kanila. Dumaan sila sa ilog bago pa itutuloy ang nakatawid. Naamoy nila ang masangsang na amoy na yun na kanilang nadatnan sa bayan ng El Barrios. Agad namang napatakip ng ilong si Abby. Nginitian na lamang siya ni Lena. Mabaho ba? Oo eh. Ganito rin ang naamoy ko kahapon. Papasok pa lang kami sa bayan niyo. Matagal na naming naaamoy yan. Hindi nga lang namin pinapansin kasi nakasanayan na. Ano bang pinagmumulan ng amoy niyan? Malansa na hindi ko maintindihan eh. Nung una, akala namin gamot lang para sa mga peste sa palayan. Pero noong nagtagal, hindi na nag-i-spray si tatay ay ganun pa rin ang amoy. Kaya hinayaan na lang namin. Malawak ang palayan nila Lena nang masilayan nila ito mula sa kubo. Sa harap kasi nito ay ang mismong palayan nila. Hindi nga lang palay ang kasalukuyang nakatanim doon. Ang kanilang nadatnan, ang sabi ni Lena, tinataniman muna nila ng munggo ang lupa upang hindi masayang ang patabang naroon sa ilalim nito. Matapos magsalok ng tubig sa balon, ay nagpaalam na ang tatlo para ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat sa bundok. Aalis na sana sila nang pigilan sila ni Lena. Teka, Bakit, Lena? Aalis na kami. Hindi mo naman kami mapipigilan sa desisyon namin. hindi naman sa ganun. Pwede ba akong sumama sa inyo? Nagkatinginan ang tatlo sa sinabing yun ng babae. Hindi nila magagawa ang ritual ng pagbuhay kay June kung nandoon si Lena. Baka pigilan pa sila nito. Wala ka bang gagawin sa inyo? Baka hinahanap ka na sa baba. Naku, yun lang pala. Huwag kayong mag-alala. Lagi akong wala sa bahay, kaya hindi ako madalas hanapin sa amin. Hindi ka ba natatakot na sumama sa amin? Hindi mo naman kami kilala at baka ano pang gawin namin sa'yo. Natawang inayos ni Lena ang bag nito. Desidido siyang sumama sa grupo. Ano naman ang gagawin niyo sa akin? Marunong akong kumilatis ng tao. Kaya alam ko rin hindi kayo masama. May tinatago, oo, pero masama, hindi. Nginitian niya na makahulugan ang tatlo na siya namang ikinakunod ng noon ng mga ito. Anong ibig mong sabihin? Halina kayo, para makita niyo na agad ang kaibigan niyo. Hindi ka namin maintindihan, Lena. Hindi ba't gusto niyong buhayin ng kaibigan niyong dala-dala niyo rito? Hindi totoo yan. Hibang ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo, Lena? Sa akin pa ba kayo maglilihim? Unang pagkakita ko pa lang sa inyo ay naaamoy ko na ang abo ng kasama niyo. Nagkatinginan ang magkaibigan. Nanginginig na umatras si Abby palayo kay Lena. Kinuha naman ni Luis ang nakita niyang itak na nakasandal sa gilid ng kubo. Itinutog niya ito kay Lena. Mas lalong lumaki ang ngiti sa labi. Kinuha niya na lamang ang bag at inayos ito.
Isinukbit sa kanyang balikat, nilambasan niya ang tatlong natatakot sa kanya. Hindi ako aswang o kung ano mang masamang nilalang ha. Nililinaw ko lang. May lahi kaming albularyo. Malakas ang pangamoy ko. Kung kaya naamoy ko, ang mga kakaibang amoy na bago lang sa akin. Totoong hindi ka aswang? Hindi nga. Ano ba ang dapat kong gawin upang mapatunayan ko sa inyong hindi ako aswang? Takot ang aswang sa asin. May asin ba kayo rito? Ano bang klaseng tanong yan, Luis? Sa tingin mo ba, mag-iimbak ng asin ang aswang kung aswang nga siya? Naninigurado lang. Malay ko ba kung tatanga-tangang aswang siya? My God, Luis! Mag-isip ka nga! Awat na muna kayo sa pag-aaway niyong dalawa ha. Hindi ako aswang. Maraming asin dyan sa lagayan. May bawang din kami at kahit tingnan mo pa, may buntot pagi kami nakasabit sa kisame. Napatingala naman sila sa kesame at nakita nga nilang may mahabang buntot doon. Nagulat sila sa pagbagsak ng takip ng kaldero. Si Phil iyon na isa-isa niyang binuksan ang takip ng kalderong naruroon. Puno nga ng asin ang lagayan nila, maging ng bawang. Hindi tayo na kasi siguro, Phil. Tama na nga yung pagkapraning nyo. Malis na tayo. Masiglang naglakad palabas si Lena. Nagamang ito sa labas ng kubo at hinintay na makalabas ang tatlo. Bago isinaradong mabuti ang pintuan, hindi na sila dumaan sa ilog na dinaanan nila kanina. Bagkus ay dumiretso sila sa likod ng kubo na kung saan may daanan papunta sa tuktok ng bundok. Tahimik silang naglakad. Panak-anakang tinitingnan nila ang babaeng nasa una nila na may dalang itak at masayang sumisipol. Napansin ng babae ang tingin ng mga ito, kung kaya't napahinto ito sa paglalakad at hinarap sila. Natatakot pa rin ba kayo sa akin? Paano kung oo? May magagawa ka ba? Abi, ang bunganga mo talaga kahit kailan, no? May gusto pa ba kayong malaman tungkol sa akin? Para naman hindi kayo umastang ganyan. Bakit gusto mo kaming samahan sa tuktok? Kahapon lang parang nag-aalangan ka dalhin kami sa bahay nyo. Nagsimula ng maglakad si Lena at kanila naman itong sinundan. Malapit na sila sa bukana ng tuktok ng bundok. Hingal na hingal ang mga ito, ngunit nangingimbabaw pa rin ang pag-iingat nila sa dalaga. Iba kasi ang naamoy ko sa inyo nung una ko kayo makita. Pero nang magtagal, natiyak kong mabait kayo. Hindi ba't pinilit ko si tatay na baakyatin kayo sa bundok? Ano bang gusto mong makuha sa amin, Lena? Nagulat si Luis at Abby sa diretsahang tanong ni Phil. Maging si Lena ay nagulat din, ngunit agad siyang nakabawi at nakangiting sinagot si Phil. Gusto kong tulungan kayo sa ritual na gagawin nyo. Pinagbabawalan ako ni tatay na gawin ang mga ritual na mahigpit na hindi pinapagawa sa aming mga bagong silang na albularyo. Isa na rito ang bumuhay ng patay. Dahil ayon kay tatay, kahit kailan ay wala kaming kapangyarihang bumuhay ng matagal nang namayapa. Bawal naman pala eh. Bakit mo pa rin gagawin? Kung pagbabawalan ko ba kayo sa plano nyo, hindi nyo ba itutuloy? Siyempre hindi. Matagal na namin itong plano. O diba? Maiintindihan nyo rin ako. Bilang isang hindi paganap na albularyo, ay gusto kong makaranas ng kahit isang ritual man lang. Kaya magtulungan tayo para makuha natin ang gusto natin, okay? Nakarating na sila sa pinakatuktok ng bundok. Kitang-kita nila ang mga kabahayan sa ilalim nito, maging ang mahabang ilog. At kalapit lang ng bundok na ito, binuksan ni Luis ang dala nitong kamera at nagsimulang mag-video sa tanawin na nasa harapan nila. Maging si Phil, inilabas ang kanyang dalang cellphone at kumuha na rin ng iilang litrato. Hello guys! This is Luis at ikalawang araw namin sa bundok na ito. Medyo natagalan nga kami sa pag-akyat eh.
dahil tumigil kami dito at nag-camp para magpalipas ng gabi. Mag-aalas 4 na kasi. Bago kami makaakyat ng bundok, eto nga palang tanawin sa itaas oh. Sila nga palang kasama kong umakyat. Si Phil, si Lena, siyang tour guide namin at si Abby, ang maarting girlfriend ni Phil na ayaw magpakita sa camera. Saan pala ang puting bato rito na nakita namin sa paanan ng bundok? Yang tinatapakan niyo mismo, ang siyang puting bato. May daanan ba sa mismong puting bato? Oo naman. Hali kayo! Hinawi ni Lena ang halamang nakaharang sa gilid ng bangin. Doon ay nakita nila ang matarik na hagdan na nakaukit pababa na gawa sa mga bato. Naunang bumaba si Lena na ang tanging gabay nito ay ang baging ng halaman. Sumunod si Phil habang inaalalayan si Abby pababa. Nang makababa na silang tatlo, sa kanila napansin ang malaking puting bato na nakadikit sa bundok. Ang kanilang tinatapakan ang siyang puting bato rin. Sa gilid ng malaking puting bato, may kuweba silang napansin. Ibinaba ni Lena ang kanyang mga dalang gamit at gumuhit ng malaking bilog sa puting bato gamit ang itim na pulbos. Sa gitna naman ng malaking bilog, ginuhitan niya ito ng isang malaking bituin. Nagsindi ito ng dala niyang kandila matapos niya mag-usal ng dasal. Inilahad niya ang kanyang mga kamay kay Abby. Naguguluhang tinanong niya ito. Ano? Ang abo ng kaibigan niyo. Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Ang sabi mo sa amin, sa batis ng puting bato gaganapin ang ritual. Hindi dito. Dito ginaganap ang ritual. Sa labas ng kuwebang yan ang batis na tinutukoy mo. Paano naman ako makakasigurong totoo ngayong sinasabi mo? Baka mawala pa sa amin ang abo ng kaibigan namin. Wala man lang matira na alaala niya kahit isa. Wala na tayong oras, Abby. Malapit nang mag-alas 3. Maglalabasan na ang mga nilalang na namamahinga sa bundok. Hindi na natin ito magagawa ulit. Kung hindi pa ito matuloy ngayong araw. Ibigay mo na, Abby, alang-alang sa pagkabuhay ni June. Walang nagawa si Abby kundi ibigay ang ornong may laman ng abo ni June. Nang mailagay ni Lena ang abo sa mga nakapatong-patong na bato, biglang lumakas ang hangin. Malakas na binasa nito ang mga salitang nakalagay sa lumang libro na dala niya. Ang mga ibon ay nagsipagliparan. Ang mga uwak naman ay pabilog na lumipad sa bilog na iginuwit ni Lena. Maingay at malakas ang huni nito. Napatakip ng tenga ang tatlo dahil sa ingay. Nanginginig si Lena habang ginagawa ang ritual sa loob ng bilog na kanyang iginuhit. Nawala ng malay ang tatlo. Matapos ng may kung anong malakas na hangin ang humigop sa kanilang lakas. Nagising na lamang sila nang makita nila ang papalubog na araw. Ang kandilang ginamit ni Lena ay patay na. Nakahiga ito sa malaking bilog habang habol ang kanyang hininga. Pawis na tiningnan sila. Gising na pala kayo. Nasaan si June? Hindi ganoon kadali ang inakala niyong ritual na ito. Matuto kayong maghintay. Galit na sinugod ni Abby si Lena sa loob ng malaking bilog na yun. Tinulak siya ni Lena palabas. At kahit nangihina ay tumayo ito at lumabas sa ginagawa niyang bilog. Huwag na huwag kang papasok dito kung gusto mo pang umuwi ng buhay. Huwag mo kaming pinagloloko, Lena. Nasaan si June? Nasaan ang abo niya? Kahit ang abo niya man lang, Lena. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala akong makukuha kung lolokohin ko kayo, Abby. Wala na dito ang kaluluwa ni June. Umalis na tayo rito. San mo naman kami dadalhin, Lena? Hindi pa ba sapat sa'yo na kinuha mo ang abo ng kaibigan namin? Wala rito ang kaluluwa niya. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa kanya.
Niligbit ni Lena ang mga naggalat na gamit nito na ginamit niya sa kanyang ritual. Mahinang naglakad ito papasok sa loob ng isang kuweba. Madilim ito. Kung kaya't binuksan niya ang dalang flashlight, sumunod ang tatlo at binuksan ang flashlight ng dala nilang cellphone. May tubig ang kanilang tinatapakang bato sa loob ng kuweba. Maririnig din sa di kanayuan ang tunog ng malakas na agos ng tubig. Nangihinang napaluhod si Lena. Siya namang inalalayan ni Luis. Lena, ayos ka lang? Kailangan mo bang magpahinga? Hindi na kailangan, Luis. Dapat na magmadali tayo. Wala nang araw. Mapanganib bumaba ng bundok. Nang makalabas na sila sa kuweba na yun, ay ang mataas na bato kung saan dumadaloy ang tubig sa batis ang bumungad sa kanila. Doon umaagos ang tubig na nagmumula sa loob ng kuweba. Bumaba si Lena, hinablot ang kamay ni Phil. Kanya itong sinugatan at ipinatak ang dugo sa dumadaloy na tubig ng batis. Nagulat ang tatlo sa ginawa ni Lena. Agad namang binawi ni Phil ang kamay nitong tumudugo. Lena, ano ginagawa mo? Inalay ko lang ang dugo mo para mabuhay ang kaibigan nyo. Wala man lang tanong-tanong, Lena. Diretso hablo talaga? Kaya mo bang ibigay ang dugo mo? Aba oo naman. Alang-alang sa kaibigan namin. Masyadong malansa ang dugo mo. Baka iba pa ang matawag natin. Bumaba na tayo! Sundan niyo ako! Nagdadalawang isip pa ang tatlo kung susunod ba sila sa babaeng iyon. Hindi na sila nagtitiwala rito. Pero wala silang pagpipilian kundi sundan na lamang ito hanggang sa makababa sila. Dagdag na rin upang makita nila ang kanilang matagal nang hinihintay na kaibigan. Hinayaan nilang maunang bumaba ng bundok ang babae. Nagpaiwan sila at nag-usap. Ayos ka lang ba, babe? Ayos lang, babe. Hindi naman malalim ang sugat. Maganda nga yan si Lena pero wala akong tiwala dyan. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Kailangan natin tapusin to. Teka, naamoy niyo ba yun? Nahahawa ka na rin ba sa baliw na yun, Luis? Hindi Totoo, naamoy niyo ba yun? Amoy usok. Ano naman? Kung may usok, syempre may tao. Sundan natin para makahingi tayo ng tulong. Ikaw tong pumipigil sa amin kanina na huwag pumunta sa lugar na hindi nakaplano. Ngayon, ikaw tong mag-aaya. Mas mabuting tayo na maghanap ng daan natin, pabalik, kaysa sumunod tayo sa Lena na to. Sigurado ka ba dito, pre? Tara na! Nagkatinginan na lamang ang magkasintahan na nag-aalangan habang sumusunod kay Luis. Tumawid sila sa batis at sinundan ang makapal na usok sa kalangitan. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng boses ng babaeng masayang nag-uusap sa gitna ng malaking apoy. Pre, halika rito. Parang may mga hikers dito sa kabila. Magtanong tayo sa kanila. Makijoin din tayo sa bonfire nila. Baka pwede tayong makisabay pababa. Guys, iba ang pakiramdam ko dito Mamaya na kayang inarte mo. Sigurado ako dito. Halika na. Dito na lang ako. Balikan nyo na lang ako kung tao nga ang mangyan. Bahala ka nga. Ikaw, par. Sige, mauna ka na. Sunod na lang ako. Kausapin ko lang itong si Abby. Nayayamot na tumingin si Luis sa babae. Sa isip nito, sobra-sobra na ang pag-iinarte niya. Hindi na kaya ng pasensya niya ang magtimpi pa rito. Nawala ang kunot noo niya nang masilayan ang magpapamilyang masayang nag-uusap. 4 na babae ito. Isang lalaking may edad na. Tumigil ang pag-uusap nila nang maramdaman ang presensya ni Luis. Magandang gabi ho. Ako si Luis. Pwede po bang makisabay sa inyo pababa? Medyo nawawala po kasi kami.
Nagkatinginan na makahulugan ang mga babae. Ang matandang lalaki naman ay titig sa kanya. Walang reaksyon ang mababaka sa mukha nito. Ang matandang ginang ang unang tumayo at malaking ngiti ang ginawad kay Luis. Bakit ka nag-iisa? Ikaw lang ba ang umakyat sa bundok? Opo, ako lang po. Balak ni Luis na bumaba mag-isa kung hindi pa susunod sa kanya ang dalawang kaibigan nito. Sa tingin niya, kaya naman nilang bumaba kahit silang dalawa lamang. Sanay na si Phil sa pag-akyat sa bundok, kaya kampante si Luis na makabababa ang mga ito. Pagod na siya sa pagbabangayan nila ni Abby, maging nang walang katapusang reklamo nito. Gusto mo bang sumama sa amin? Oo. Halika rito. Maupo ka sa katabi ni Marcos. Opo. Hindi na mamalaya ni Luis na naging sunod-sunuran na ito sa babae. Lumapit ang mga dalagang anak nito sa kanya at inabot ang karne. Naguguluhang tiningnan na lamang ito ni Luis. Hinila ng isang dalaga ang buhok nito at ipinabuka sa bibig ni Luis. Kainin mo yan, Luis, para makasama ka sa amin. Nagulat si Abby sa kanyang nakita. Susundan na sana nila ang kaibigan nang makaramdam ito ng kakaiba. Tama nga si Luis, may mga tao roon at marami sila. Napatakip ito ng ilong. Nang maamoy ang parehong mabahong amoy na umaalingasaw na nadatnan nila sa nayon. Hindi kalayuan sa batis, may naaninag siyang puting tela. Nang masinagan ito ng ilaw na nanggagaling sa buwan, nakita niya ang pamilyar na mukha na iyon. Si Mike, ang dati niyang nobyo. Ito ang nakita niyang pangalan sa logbook, ngunit ang mas nakagugulat ay ang kalunos-lunos na sinabi nito. Napawi ang ngiti ni Phil nang lapitan siya ng nanginginig na si Abby. Abby, takbo! Huwag kang maingay! Takbo na! Takbo! Tiningnan niya ang dako kung saan nakatingin si Phil. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa parehong dako kung saan nakatingin ito. Katawan iyon ni Mike. Punit na punit ang kanyang damit. Wakwak ang dibdib. Gutay-gutay ang lamang loob nito. Napatingin sila sa dako kung saan naruroon si Luis. Wala na ito doon. Ang mas ikinagulat nila ay ang pag-iibang anyo ng 4 na babae. Yun ang nakita niya. Habang paakyat ng bundok, itim na itim at mabalahibong nilalang at pulang-pula ang mga mata nito. Ang kanilang mahabang pangil ay naglabasan. Ang mahabang kuko naman nila ay dire-diretsong ibinaon sa katawan ng matandang lalaking kasama nila. Pinag-agawan nila ang katawan ng matanda. Hayok na hayok ito sa laman. Hindi sila hikers o nag-camp at nag-bonfire sa gubat. Mga aswang ito. Pinagpiyesta nila ang katawan na yun. Takot na tumakbo ang magkasintahan. Napansin sila ng mga nilalang na yun, kung kaya't mabilis na hinabol sila ng mga ito. Hingal na hingal silang nagtago at nakita nila ang malaking puno. Ayos ka lang ba? Hindi na ako babalik ulit dito, Phil. Kung makababa tayo ng ligtas dito, hindi na talaga tayo babalik. Pangako! Hinabol nila ang kanilang hininga habang nakatanaw sa papalayong mga aswang. May kung anong malakas na hangin ang dumampi sa kanilang mga balat. Nakarinig sila ng boses ng lalaki. Si Luis iyon. Abby! Phil! Nasaan na kayo? Phil, si Luis yun. Boses ni Luis yun. Ligtas si Luis! Hindi tayo nakakasigurong si Luis yun. Naalala mo bang may gumaya rin sa boses ko na muntik ka nang mapahamak? Kaibigan natin yun, Phil. Makinig ka naman sa akin.
Umiyak na tumayo si Abby mula sa kanyang pinagtataguan. Nilingon niya ang lugar kung saan naruroon ang boses ni Luis. Walang Luis itong nakita. Bagkus ay anyo ng isang maitim na nilalang na may nanlilisik na mga mata. At may kasamang itim na ibon na bumungad sa kanya. Diyan ka lang pala nagtatago. Biglang dumating si Lena na nagsaboy ng langis sa aswang. Napaatras ito at ang kanyang alagang ibon ay lumipad patungo sa sanga ng malaking kahoy. Tumakbo na kayo! Diretsuhin niyo ang daan na yan! Huwag kayong lilingon! Bilisan niyo! Susunod ako! Lena! Tara na, babe! Maras na hinablot ni Phil ang kamay ng nobya. Hindi pa sila nakalalayo. Lumingon na si Abby dahil sa pag-aalala kay Lena. Nakikipaglaban ito sa nilalang na yun gamit ang kanyang itak at langis. Walang kalaban-laban ang aswang sa lakas ni Lena. Matapos mapatay ang nilalang na yun, nag-ingay na din ang itim na ibon na kasama nito sa loob ng gubat. Masyadong maingay ito, kaya napatigil sila upang magtakip ng tenga. Nakahabol sa kanila si Lena at marahas silang itinulak. Tumakbo na kayo! Bilisan niyo habang wala pa rito ang mga kasama niya! Bilis! Halos madapa si Abby sa pagtakbo. Kung hindi pa nakaalalay si Phil dito, ay baka mabuwal na ito pababa ng bundok. Nakarating sila sa burol kung saan sila pumasok ng unang araw nila. Habol ang hiningang sininghala ni Lena ang dalawa. Pinagsabihan na kayo ni Tatay Ferdy, di ba? Ng mga hindi niyo dapat gawin. Isiniwalang bahala niyo lamang yun. Hindi kasama sa mga sinabi niya na bawal tumawid sa ilog. Hindi tao ang mga yun, Lena! Ano ba yun, ha? Iba't ibang uri ng mga aswang ang mga yun. Ang nakita mong itim na nilalang ay mandarangkal kung tawagin. Ito ay nangaakit ng kalalakihan para gawing biktima. Ang isa namang gumagaya ng boses ay ikik. Alaga ito ng mandarangkal. Uri rin ng aswang na lumilipad na mukhang uwak o itim na ibon. Ikaw, Lena, ano ka? Aswang ka rin ba kagaya nila? Nasabi ko na kung ano ako, Abby. Hindi kita pinipilit na maniwala. Pwede na ba tayong bumaba ng burol? Pagod na tayo pareho sa lahat na nangyari. Pwede ba magpahinga na tayo? Dumiretso na tayo sa bahay. Kanina pa naghihintay si Tatay. Inalalayan ni Phil ang nanglalambot na dalaga pababa ng burol. Tangan-tangan ni Abby ang cellphone niyang palobat na. Nang tingnan nito ang oras, mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi nito akalain na ganun katagal ang kanilang pakikipagpatentero sa mga nilalang na yun. Galit na galit ang nakaabang na matandang lalaki sa paanan ng kanilang bahay. Matalim ang kanyang tingin sa tatlong kabababa lamang ng bundok. Tay, mano po? Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Huwag kayong magdadala ng tao rito, Lena. Anong ginawa mo, ha? Sinuway mo ko! Sinuway mo ang batas ng mga albularyo! Tay, mamaya na po yung pangaral niyo sa loob ng bahay. Gamutin niyo po muna sila. Nasaan ang isa? Bakit dalawa lang ang bumalik dito? Naiwan po siya sa taas. Nagkahiwalay silang tatlo. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ba't ipinagbilinan ko sa inyo na dapat tatlo kayong bababa ng bundok? Tama niyan, Tay. Pagpahingahin mo muna sila. Avi, Phil, umakyat na kayo sa taas. Ako nang bahala rito. Daang-daang umakyat si Abby at Phil sa hagdan ng bahay. May iilang tao na nasa balkonay ng bahay na yun. May mga hawak silang itak at buntot pagi. Matalim ang titig ng mga ito sa kanila. Bago pa tuluyang makapasok sila sa loob ng bahay,
ay narinig na nila ang pagtatalo ng mag-ama sa labas ng bahay. Tama ba ang ginawa natin, babe? Hindi natin naibalik si June. Si Luis na iwan sa bundok. Hindi natin alam kung buhay pa ba siya o wakwak na din ang katawan katulad ni Mike. Babe, natatakot ako. Magdasal ka, babe. Malalampasan din natin to. Babalik din sila. Sino ang babalik? Ang binuhay yung matagal nang nakahimlay? O ang bihag ng mga gabunan? Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang pumasok ang matandang lalaki. Kasunod nito si Lena na hinubad ang kanyang suot na salakot at itak na nakatali sa kanyang bewang. Gabunan, Itay. Hindi ba't mandarang ka lang mga yon? Hindi sasama ang mga ik-ik sa mas mahina sa kanila. Ang gabunan ang isa sa pinakamalakas na uri ng mga aswang. May napatay akong isa sa kanila, Itay. Kung ganon, nasa panganib ang buhay ng biyag nila. Ibig po bang sabihin, buhay pa si Luis? Sa mga oras na ito, tiyak kong alam na nilang namatay ang isa sa mga kasama nila. Hindi ko masasabing nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Ano po bang pwede namin gawin upang mailigtas ang kaibigan namin? Hindi pinansin ni Tatay Ferdy ang binata. Sinanyasan niya ang isang lalaking nakaabang sa labas ng bahay nila at nag-aabang. Tumango naman ang lalaki at inihanda ang mga kasama nito. Susubukan naming iligtas ang kaibigan nyo. Dito lamang kayo ha. Huwag kayong aalis ang bahay na ito. Sasama po ako. Kaya ko pong lumaban. Bigyan niyo lang po ako ng sandata. Kung yan ang gusto mo, sige, Lela, ikaw na muna ang bahala sa babaeng yan. Hindi napigilan ni Abby ang nobyo sa desisyon nito. Hindi na rin siya nagpumilit pang sumama. Ayaw niyang maging sagabal sa pag-akyat nila sa bundok. Umalis ang matanda kasama si Phil. Sa likod nila ay ang mga kalalakihang may dalang matalas na itak at sulo. Naiwang nakasunod ng tingin si Abby sa papalayong likod ng kanyang nobyo. Nag-aalala ito sa kaligtasan ng nobyo. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Nag-aalala ako sa kalagayan ni Phil. Maging ni Luis. Mabuting nakabalik ka na sa El Barrios, Annie. Abby ang pangalan ko. Hindi Annie. Hindi mo ba talaga kami naaalala, Annie? Hindi. Ngayon lang ako nakapunta rito. Nagkakamali ka. Dito ka na lumaki. Ikaw lang ang nag-iisang nakaalis sa lugar na to. Ikaw lang ang nakapag-aral sa labas. Masayang-masaya akong nakabalik ka na. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lena. Huwag mong guluhin ang isip ko. Kaya mo ba dinala ang abo ng kaibigan nyo? Dahil alam mo ang kwento ng bundok? Hindi napigilan ni Abby ang mapaiyak. Niyakap niya si Lena ng mahigpit. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang ay buhay na makabalik si Phil at si Luis. Kung maaari si June na rin. Maghintay na muna tayo kila Tatay Ferdy. Sana'y makabalik silang ligtas. 3:00 na ng umaga nang makarinig sila ng sunod-sunod na ingay mula sa mga ikiik. Nagtilian ito na parang nasasaktan. Hindi naman nagtagal, bumalik na ang mga sugatang kalalakihan na nagligtas kay Luis. Namataan niya si Luis na may malaking sugat sa dibdib at akay ni Tatay Ferdy. Hindi nito nakita ang kanyang nobyo. Nangihina siyang nilapitan si Tatay Ferdy. Si Phil po. Nasaan ang boyfriend ko? Nasaan si Phil, Tay? Sumagot ka! Dapat hindi nyo na binuhay ang matagal ng patay. Kasalanan nyo ito. Dali nyo ang binatang ito sa loob ng aking bahay. Gagamutin ko ang sugat niya. Kinuha naman ng dalawang lalaki ang walang masyadong sugat na si Luis. Dahan-dahan itong binuhat paakyat ng bahay. Umiiyak na napalod si Abby sa harapan ng matanda. Tay, si Phil po.
Nilabas siya ng taong binuhay ninyo. Hindi na siya tao. Matagal nang wala ang taong yun. Akala niya ay makikilala siya ng binatang yun. Ngunit naging amalalhig ito. Wala kaming nagawa upang iligtas siya. Itong bag na lamang ang tanging natira sa kanya. Hindi po totoo yan. Buhay pa po si Phil. Tayo huwag kayong magsisinungaling Mahal na mahal ko pong taong yun. Tama na, Annie. Wala na si Phil. Tama na. Tulala lamang si Abing nakatanaw sa bundok. Wala itong lakas para kumain man lang. Iniisip niyang kasalanan niya ang nangyari. Kung hindi niya dinala ang mga ito sa El Barrios, hindi sana mangyayari iyon sa mga kaibigan niya. Hindi niya akalaing si Phil ang kukunin sa kanya. Ang nag-iisang pinagkukunan niya ng lakas ay wala na. Ang tanging nais lamang nila ay mabuhay si June. Abi? Nasaan si Phil? Bakit ikaw lang mag-isa dito? Abi! Tulala siyang napatingin kay Luis. Hindi niya namamalayang umaga na pala. Sumikat na ang araw. Hindi niya maalala kung paano siya napunta sa balkonahin ng bahay. Maraming tao sa paligid niya. Malaki ang ngiti ni Luis sa kanya. Iba ang suot niyang damit. Ang mga sugat nito ay nakabenda. Si Tatay Ferdy ang may dalang itak. Na madilim ang tingin kay Abby. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Lena, maging ang ibang taong naruroon. Grabe, ang dami pala talagang ligaw na hayop sa bundok. Mabuti na lang, hindi ka na paano. Napaismid si Abby sa narinig. Sigurado siyang binura ni Tatay Ferdy ang alaala ni Luis sa mga aswang. Tumayo na ito nang kinuha ang bag nila. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Aalis na po kami. Pero, Pinigilan ng matanda si Lena na makalapit pa kay Abby. Mag-iingat kayo sa paroroonan nyo. Dalhin nyo itong medalyon upang maging proteksyon nyo sa kung ano bang masamang nilalang ng dilim. Maraming salamat po. Luis, umuwi na tayo. Pero si Phil, Hindi siya sasama sa atin. Tara na. nalilito man ay wala nang nagawa si Luis kung di sumunod kay Abby. Ipinarada nito ang sasakyan na hindi kalayuan sa bahay nila Lena. Kung kaya ay madali lang nila itong pinuntahan. Sumakay na si Abby sa passenger seat. Kaya mo bang mag-drive? Oo naman. Hindi naman malalim ang sugat ko. Bakit pala hindi sumama pababa si Phil? Hindi niya ito sinagot. Nangihina siya sa lahat ng nangyari. Isinandal niya ang ulo sa headrest ng sasakyan. Ipinagkibit balikat niya na lamang ito at pinaandar ang sasakyan. Napatingin si Abby sa nakaawang na compartment ng sasakyan. Kinuha niya ang notebook na naroon. Notebook iyon ni Phil. Nasa loob ng notebook ang picture nilang dalawa na nakadikit at may nakasulat sa kada pahina noon. Tuluyan ang napahagulhol si Abby. Sa pag-alis ng kanilang sasakyan ay ang pag-iwan ni Abby ng masakit na alaalang yun. Hindi na siya lumingon pa sa lugar na yun. Maging ang pangalang Annie ay iniwan niya na sa lugar na yun. Ilang taon na ang nakalilipas nang mangyari iyon. Maayos na ang buhay ni Abby. Si Luis naman ay may sarili ng pamilya. Huli na nito nang malaman ang nangyari kay Phil. Nasaktan ito ngunit tinanggap na lamang niya ang nangyari. At hindi na naisipan pang gawin uli ang ritual ng pagkabuhay. Tinanggap na lamang nito ang lahat. Mas lalong tumibay ang kanilang samahan bilang magkakaibigan sa kabila ng unos na nangyari sa kanilang buhay.
Sabi ko sa'yo, pilya yung anak mo na lalaki eh. Kung ano-ano kasing tinuturo mo eh. Mabuting asa lang tinuturo ko, no? Mag-asawa ka na rin kaya? Sigurado ako yun gusto ni Phil para sa'yo. Magmamadre ako, Luis. Nasamid si Luis sa iniinom nitong juice na dinala sa kanya ng kanyang asawa. Huwag kang magbiro ng ganyan. Napaka-arte mo, hindi ka pwede doon. Ngayon ang huling araw ko dito sa labas. Papasok na ako bukas. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Abby. Seryoso nga ito sa sinasabi niya. Walang nagawa si Luis kundi suportahan ang kaibigan sa naging desisyon nito. Masayang kumumay si Abby sa kaibigan bago tuluyang umalis. Walang pagsisisi sa kanyang puso. Masaya siya sa landas na pinili niyang tahakin. Ganito ba talaga ang